Hello, so reading po ito for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates, guys. Hindi ito resonate sa lahat, ano. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please do subscribe sa ating channel. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. If you want, pwede ka magpa-personal reading. Pumunta ka lang doon sa aming Facebook page, okay? Madam Space P or hashtag Madam PTV. Let's start. You do have the Nine of Swords and the Page of Wands. Bottom of the deck, you do have here the Seven of Cups. Okay, so sa nakikita natin ngayon, pwedeng recently lang, no? O pwedeng nito nga lang nung bago ka manood ng video na ito or maybe ngayong araw mismo or kahapon ng isang araw, yan. Nakita tayo dito ng pwedeng bagay na pwedeng nakapagpainis sa'yo, nakapagpa-stress sa'yo, problema yung iba hindi naman. It could be something na parang na-trigger ka. And with the Page of Wands, it could be some kind of message, email, notifications, ayan, na pwedeng nakapag-hurt somehow ng, I don't know, pride or damdamin mo, like, nakikita natin dito na I feel like tinatago mo yung pain na yun or yung inis na yun. Parang as much as possible, ayaw mong sabihin or ayaw mong magpahalata na ikaw ay galit or what. Pero part of you is nandun, naiinis. Nakikita natin yung ganun. Anyway, kung di ka nakarelate, okay lang yon. Ang importante yung pinaka-reading. Seven of Cups, you want, yung iba sa inyo, maraming gustong, bilhin or marami kang gustong gawin na pwedeng kailangan ng it needs money. Pero, financially, pwedeng medyo may pagkukulang or may pagtitipid na ginagawa ngayon or hindi mo pa magawang gawin or bilhin yung mga bagay na gusto mong bilhin. So, that's your main energy. Yung iba sa inyo pwedeng may ugali ka kasing yun yung nakapagpapagaan ng loob mo. Or sometimes when you are unhappy or parang nakukulangan ka ng nakukulangan ka ng what do you call this? Yung makakapagpa sa'yo. Anong tawag dito? Inspirasyon, sabihin na natin, para magawa mo yung mga bagay na dapat mong gawin. Parang kailangan mo ng bumili ng something na makakapagpasaya sa'yo. Kasi sometimes, some of you, yun yung nakakapagpasaya sa inyo when you are spoiling yourself. No? And for now, hindi mo magawa yun. Kaya parang, nawawalan ka ng gana, sabihin na natin gano'n. So anyway, who is this person that you're dealing with pagdating sa love? Who is this person that you're dealing with pagdating sa love? Spirit guides, angel guides. You do have the Seven of Swords, okay. The Ten of Wands. The Ace of Cups. Oh, I can see a lot of love mula dito sa taong to. Kaya lang ang dami niyang responsibilidad ngayon. Masyadong mabigat para sa kanya. Like kahit may pagtutulungan or may pagtulong na nangyayari or nakukuha siya from other people, hindi nagiging sapat yung pagtulong na yon. And I can see a lot of love mula dito sa taong to.
I feel like, if this is a person na nagkakaroon ng disconnection sa inyo, chine-check niyo pa rin yung emails or yung mail, yung messages mula sa'yo. I feel like with the 7 of Swords and the Page of Pentacles, yeah, I can see patagong feelings yung iba mula dito sa person na to. Ano yung emotions niyo sa isa't isa? Please tell me, spirit guides, angel guides. Okay. 8 of Pentacles, you're focusing on work, career, money. The Temperance is here. So, pagdating sa connection ninyo, you're being patient lang. Parang okay lang, ganito, ganyan. Kung wala siya or what, tinatry mong libangin yung sarili mo dito sa mga ganitong bagay. And yung iba naman sa inyo, yung iba naman kasi may connection eh. Para doon sa mga may connection, I feel like hindi yung connection ninyo yung main focus mo. Ang focus mo is paano ka mag-grow. Paano mo paano ka magiging magaling dun sa bagay na pinag-focusan mo ngayon, which is it has something to do with career, money. So anyway, ano yung emotion ng person na ito para sa'yo? Yan. 3 of Wands, okay? And the Death card. So nakikita natin yung pagka-miss sa'yo nitong person na to. And then 2 of Cups. I see a lot of love here. Yung iba, kung nag-end yung sa inyo, nagkaroon ng disconnection, nagkakaroon siya ng mga what if ngayon eh. What if ganito, ganyan. And the Death card, nagkakaroon some kind of reflection about the past. Bumabalik yung mga memories, iniisip or inaalala niya yung mga happenings sa inyo, maybe in the past. And may mga sisisi itong person na to. And yun nga, may mga what if siya. What if ganito ginawa ko? What if ganyan, ganyan? Ano kayang kakalabasan ngayon? Etc. So, anyway, meron siyang mga pag-aalangan ngayon regarding sa past ninyo. And inaalala niya yung mga nakaraan ninyo ngayon. Iniisip niya mas better or mas maganda sana yung kinalabasan ng connection ninyo or yung future niya kung iba yung ginawa niya in the past sa connection ninyo. So may mga reflections. For those of you na may connection or may communication pa, I'm seeing that still this person is trying, I feel like trying hard, no? Na pinipilit niya kasi yung sarili niyang may mapatunayan eh. Sa ngayon kasi feeling niya wala siyang mapatunayan. So pinipilit niya. Kahit alam niyang hindi niya kaya pa nga sa ngayon. And feeling niya hindi makakatulong yung sitwasyon niya ngayon sa'yo. Parang gusto niya maging, especially if you're the woman sa connection, ano? Pero wala naman tayong gender specific dito. But especially if you're the woman, gusto niyang patunayan na I can provide. But for now, honestly, I can't or hindi sapat. So, ayun. So, balik tayo sa future naman. What is happening in the near future for the both of you? Messages in the near future for the both of you. Messages dito. Meron ka ditong Knight of Pentacles.
followed by, what's with the Knight of Pentacles, Spirit guys, Angel guys, please tell me. Okay, Knight of Pentacles is followed by the Ace of Swords. Okay, tell me more in the near future for the sign of Virgo, Eight of Cups, at saka one more card. The Lovers, Gemini energy, Cancer, Scorpio, Pisces is also here. Bottom of the deck, King of Pentacles. In the near future, meron ka mga opportunity na i-grab. I feel like you're going to try your best, your hard. Na, since kasi material things ang focus mo, since ang focus mo is reality, ang focus mo is ma-achieve or maabot yung mga goals mo sa buhay. And tapos ka na dun sa level ng buhay mo na parang dumaan ka dun sa survival stage eh. Tapos ka na doon, na get past mo na yon, or natutunan mo nang maka-get through dun sa kind of buhay na meron ka in the past na parang survival mode. Ngayon, nandun ka na sa process, napapunta ka na dun sa gusto mo nang mapasaya yung sarili mo eh. Kaya nga tinatry mo yung best mo na ma-achieve yung goals mo. Kasi alam mo yun, alam mo sa sarili mo na kapag nakuha mo yung mga goals na yon, you can live your life to the fullest. And that's what you want. You want to live your life. You want to experience happiness to the fullest, to the point na parang hindi mo naiisipin yung mga next future pa kasi alam mong secure ka. So ngayon, tinatry mo yung best mo na gagawin ko yan kasi ito yung makakapagpa-better ng future ko. Parang ganon. And the Ace of Swords, I feel like there's this idea or sisimulan ka na mas makakatulong para mas ma-achieve mo yon unti-unti. You are already powerful enough, you are already magaling, no? Yung iba sa inyo, knowledgeable ka na ngayon compared in the past. Masyadong kang padalos-dalos. Now, medyo laylo ka sa paggawa ng actions kasi alam mo na kung paano mag-ingat dahil ilang beses ka na bumagsak eh. So, this is the time na parang hindi naman sa ayaw mo nang bumagsak, pero alam mo na yung dapat mong gawin para hindi ka bumagsak. Okay? So, natututunan mo na unti-unti. At sa ngayon, yun nga, I feel like you are more attracted to yourself. Unlike before na pwedeng ayaw mo tumingin sa salamin or hindi mo man lang tinitignan sa sarili mo sa salamin kasi you're not liking yourself. Pero ngayon, yung iba sa inyo pwedeng mas more on tumitingin na no, sa salamin, and kung hindi man ganon, it could be just the energy na mahal mo yung sarili mo ngayon. Gusto mo yung nakikita mo sa sarili mo ngayon. Natutunan mong i-accept kung ano ka talaga, kung ano yung talents na meron ka, kung ano yung mga meron ka, kung ano yung mga wala ka. Okay lang. Bakit? I do have this. So mas nag-concentrate ka sa kung ano yung mga meron ka. And which is mas nakakatulong yon para maging mas better kang person. And kung paano mo mas ma-appreciate yung life mo ngayon. Okay? And maybe in the past, you're full of drama, etc. Pero tapos ka na dun sa mga pinagdaanan mo ngayon na yun eh. So, nandun ka na sa, it feels like yung energy mo kasi is determinado ka talaga. And in the future, you're starting again. But this time, alam mo na kung ano dapat gawin. And for your person, the Eight of Cups and the Lovers is here. Tell me about the Eight of Cups. What's with the Eight of Cups? The Six of Swords and the Empress. Okay? Honestly, sabi ko nga, namimiss ka nitong person na to. But, especially the past. Pero tinatry kasi niyang mag-move on and focus din sa buhay niya ngayon.
But there are times na talagang nagiging rebellious siya, nagiging sneaky, kumbaga may mga ginagawa siya na hindi pwedeng malaman ng iba, and pwede may kinalaman yon sa'yo, and it could be as simple as admiring your photos with the Empress. So, ina-admire ka niya with the world, kahit malayo or kahit walang connection or communication sa inyo. But, alam mo yon parang, itong person na to kasi, it feels like there's another relationship or connection. Pero kung wala, it could be medyo tinanggap niya yung energy na tapos yung sa inyo, natapos na yung sa inyo. So, trying to move on. Pero yun nga, ina-admire ka niya. More on physical attraction, nakikita natin doon. And the love is still there, pero medyo in denial talaga. So, pagdating naman sa mga may connection or communication, I feel like itong person na to is hindi siya masyadong showy. And hindi mo makikita yung mga action sa kanya na gusto mong makita talaga. And, you're a Virgo, as much as possible, gusto mo details or you want to know. Inuungkat mo talaga eh. But, wala kang malalaman mula dito sa person na to. Kasi kaiba sa'yo, siya naman talagang hindi siya para mag-expose or hindi niya para i-expose yung sarili niya. Okay? And sabi ko nga, kahit may gusto siyang patunayan, na parang feeling niya ngayon, hindi niya magagawang patunayan yun. Nakakahiya. Okay? So, I don't know kung kanino siya nahihiya. It could be sa'yo or sa family mo or sa sarili niya mismo. Parang hindi siya sanay na ganito, ganyan. So, yeah. That's it for now. Thank you for watching. I love you all, guys, and bye-bye.